Kuya Raygun. Yan mga kalingap, welcome back to my YouTube channel sa Kuya Raygun Vlog. At ngayon pong araw na to ay sama-sama po kaming lahat, no? Ay hindi pala, wala pala si Bro Alex. So nandito si Justin Aguirre, Lenga Victor, BG Kim, Roel of Malalag, and John Rivera Official. So ayan, nag-ayuda kami kina Erica mga kalingap. Ayan, no? Pulang-pula yung mata mo, ah. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Ang sinasabi na naman sa iyo. Umuwi ka na madaling araw. Hindi, umuwi pa ako na maaga. Alas 12 yun, tulog ka na. Kaya nga, maaga ka umuwi eh. Galing kasi ako maaga ng gabi. Madaling araw, no? Grabe. Diba? Ganun lang ako ngayon. Sumakit kasi ano eh, Ash Wednesday. Oo nga. O di ba may Ash Wednesday ngayon, di ba? Oo. Kaya ganun. Pag mga single daw, magpalagay na lang daw ng soul. So pag sa aming heart? Hindi, kikis daw sa forehead. Eh bakit wala ka dyan? So ibig sabihin meron ka na, taken ka na. Papalagay ko mamaya. Taken ka na yata eh. Kasi ilagay sa kanya dahil makasalanan dito hanggang Ay grabe yan. sa buong mukha. Grabe sa kasalanan mo. Yan. Ano bro? Damas na yata yan. Damas na. Pero anong ito seryosong tanong ito. Kabus walang Halloween, Apocalypse, mga ganyan. Pero sa ako nga sasabihin ko din eh. Lahat tayo. Pero sa buong buhay mo bro ngayon, ano yung talagang mabigat na nagawa mong kasalanan? Kasalanan ko na yan dati. Ano to? Ano to? Yung ano nga? Siyempre, sasagutin mo yan. Diba Holy Week, diba? Ano yung pinakamabigat mong nagawang kasalanan sa dalang buhay mo? Ha? Ay, posible naman. Parang lahat naman mabigat eh. Ganun ba? Grabe yan. Pinagkakailan na ito, marami pay. Kaya pala nagdapa-dapa na yan. Minsan ng buhay mo. Ako naman daw. Ano ang pinaka mabigat pa sa mabigat na kasalanan? Ano? Ikaw. Yung sorry. pinost ko yung picture video niya kahapon. Nakonsensya ako. Kasi sabi niya, bro, i-delete mo na yun. Yung kumakanta siya, ganyan. Yung makaawa? Oo, yan yung mga down part ng buhay ko. Ikaw naman. Ganyan. Nakonsensya ako. Sinabi ko pa nga kay Dodong, i-delete ko ba? O kay ko, Siyempre yung tinanungan niya is mabait. Sabi ko, delete mo yan bro. Delete na. Delete mo. Baka darating sa point na di ba? Kasi may mga depress, di ba? Depress, suicide, di ba? Kukuha ng tali tapos mag-swing. Swing. Yung ganyan. May mga ganung tendency. Kaya as a friend, syempre, di ba? Concerned tayo sa kanyang emotional aspect. Syempre. Emotional being. Ganun. Ito, walang walang kasama. Kaya, ngayon naaabot nga ng madaling araw ko eh. Yun nga. Sa pagbabible. Bible study nga eh. Kaya nga sabi ko, bakit mapula yung mata mo? Hindi ko alam kung umiyak or umiyak yun kasi siyempre di ba pag napipil natin yung presence about sa ginagawa natin and siyempre katulad ng ganyan nagba-Bible study di ba so mas madaling tendency luluwa ka talaga lalo bukal na bukal sa puso mo yung ginagawa mo na Totoo yun, Justin? May mga kasi doon mga pagmuni-muni. Muni-muni? Ano ba? Your spiritual aspect. Siyempre yung pagkatao mo talaga. Bro, seryoso. Mukhang may mga realization. Pero first time ko lang pumunta doon kahapon. Ano naman yung naging sa'yo? Ako lang kasi talaga doon yung about sa business talaga. Business? Alam ko pa Bible study yun. Alam mo, about kay God ng mga parang duda ka, parang networking yata yung napuntahan mo Networking kasi yun. Power. Ano yun? Teacher ko kasi yun. Mentor siya ng about sa business talaga. So, parang naging idol ko na siya. Tapos magaling talaga siya. Kasi magaling. Marami siyang hinahawakan na business pero pagsasabay sa guiding sabay-sabay. Kaya one time nung in-invite niya ako, sabi ko punta ako tapos last Thursday. Kaso, hindi natuloy kasi nga may lakad tayo nun. Then ngayon, tinuloy ko na kahit medyo late ako. Very
ano naman yung mga tao doon. Talagang welcome ka nila. So, sabi nga ni Sir, di naman yung about sa religious talaga yung gusto niyo. Ano yun, halo? Sabi nga, for ano lang, pag muni-muni, pag enlightened na pagkatapos. Muni-muni? Sa business. Nag-ano din kasi siya, nag-mentor. Entertainment yun. Entertainment yun. Entertainment? Bumanat naman yung isa. Kaya isa tatanungin ko nagbanat ka na kuya, naka-premiere ka ngayon. Sa ano yung pinakamabigat mong kasalanan na gawa sa buhay mo? Kapag nanakaw ng pera ng lula ko. Puro nakaw talaga. Nakasanayan na, ano? Nakasanayan na. Bakit po? Ba't po nagawa yun? Hindi kasi nung araw, meron kasing malit ng uway, di ba? Uway. Yung bitaklob. Eh kasi nandyan yung, kasi yung baol nung araw, yung kaban, ano yung baol? Matibay nun, yung parang kabaong. Kabaong? Baul, kabaong, ano yun? Parang kabaong yung Kaban. kaban. Oo, kaban. Oo. Yung kasing antik nung araw eh. Nandun lang yun. Siyempre, damitan yun. Eh, nandun yung wallet ng lola ko. Eh, nakasaklob lang yun. Siyempre, nandun yung 2 piso, 3 piso. Eh, hindi man pira ng lola ko yun. Ano ko yun, ng nanay ko. Nilagay doon sa ano. Inipon niya yung ano, mga yung kalabaw nung araw, na laki. Kalabaw na pera, yung barya, bro. Yung malalaki Yung malalaki. Abutan mo ba yun, bro? Oh, hindi. Pero nakita ko lang. Pero yung nabutan ko, hindi na siya ginagamit. Tapos kinakuha ko yun. Tapos, touching bang yun? Touching. Oo, tachian. Pang ano. Ginaganyan ko yun. Supo. Eh ngayon, pag nakita ng lola ko, bakit na ano ko, kuha ko ng pera doon. Ang kuko ng lola ko, ganyan kahaba yun. Ganyan kahaba. Inungkurot ka. Kinukurt ako dito. Aba sa singit. Singit. Tapos dito. Parang nakukonsensya ka ngayon at naalala mo na Kasi nalala ko yung lola ko bigla. na Kaya tinanong niya ako kung ano yung pinakamalaki kasalanan ko. Hindi yung lola ko, ninakawan ko ng pera. Mga magkano ko yun? 2 piso lang. 2 piso. 2 piso noon kasi, bro. Yung 2 piso noon, na dami nabibili niya. Kasi may 20, may ano pa noon eh, may cents. May 25 cents pa at saka ano, 'di ba yung mga 50 cents dati? Meron pa Yung centavos ba? Malaking pera pa yung 2 dati. pesos nung kuya, kung iano ngayon, magkano na yung maaabot nun? Yung 2 pesos? Compared ngayon. Ay, 2 pesos noon. Marami na nagbili noon. Marami na. Marami na. Marami na. Ano siya, 1965 to eh. Hindi, naabutan ko rin yung ganun. Marami na nagbili nung araw. Sabi ni Nanay Lilia, ang 2 pesos daw, isang lote na daw yan. Nung araw, 1960s. Eh di mo na... Hindi. Nabutan ko lang 1980s lang eh. Ako rin, naabutan ko rin yung Kasi nung ano lang nung araw, yung peso nung araw, malaki na yun, nakakabili na ng isang gatang na bigas yun. Yung peso ng araw. Yung ano dati kasi, yung 50 pesos, dami mo na mabibili. Meron ka ng ice cream. Marami na mabibili, 50 pesos yun. Anong taon yun? Mga 1990. Parang mga 1990s wala na. 50 parang 1,000. May get, no? Hindi naman, mga 500. mga 200 plus gano'n, mga gano'n. Mga 90s nung araw. Kasi nung ang bigas ng 1 kilo nung araw, ano nga tayo, nasa 75 lang yata. Yung sa kilo? Piso, 1 kilo. O kasi ano nun eh, 20, 15, gano'n lang. Kasi yung population, di ba? Di ba mas marami ang supply kontra sa magko-consume. Di ba Marcos pa yun? Yun. No, Marcos pa yun eh. Marcos pa Ngayon, yun. mas marami ng population eh. Oo. Kaysa dun sa Tapos yung supply is kakaunti na lang kasi yung iba, yung mga lugar, wala na masyadong... Mura dati pero marami pa rin nagugutom. Yun yung panahon na yun yung panahon na yung mga Pilipino nagtatanim dito sa Thailand, sa Thailand. Ang mga Pinoy nagtatanim sa Thailand. Kaya kumukuha sila ng ano sa atin, agriculture sa Thailand. Tinuruan sila ng Pilipino. Nag-training dito siguro. Di, sila ano doon, kumbaga yung mga Pinoy pinapupunta doon para turuan yung mga Thailander, parang ganon. Tapos ngayon, tayo nag-i-export ng mga bigas sa kanila. Kayo na tuloy ang kailan ang pinaka Sila na talaga yung doon. tayo na tuloy ang nag-aangkat, ganon. pinakamalawak na palayan sana. Nung araw eh. Supply. Mapon, diba? Kaya ito, tumatanong naman natin. Tanungin natin.
Ano? Ito mabigat to ha. Alam ko siguro bawat sasalitain natin, kilala natin si Dodong na seryoso yan, no? Sa mga bawat aspeto katulad ng tatanong natin, 'di ba? Ito tanong na natin. Dong, sa talang buong buhay mo, ano yung pinakamabigat mo naging kasalanan? Gambira. Ano yun? Isang tanong lang. Di, actually naman talaga, lahat matatawag natin na mabigat, di ba? Kasi nga, once kasalanan talaga yun sa mata ng Diyos, no? Wala, hindi nagmamatter dyan kung gaano kalaki. Pero para sa akin, yung pinakamalaking kasalanan ko is, ano ba? Isipan mo doon. Lahat kasi equal kasi yung paningin ko sa mga sa mga nagawa kong mali. Syempre, ma-realize natin yan after nagawa, 'di ba? Ma-realize natin yan na mali 'yun. So siguro yung ano ba? Kasi ito tama lang si Toto. Oo, ang sabi niya. Legit? Hindi. Si Toto, ang sabi niya, na ano daw siya, na nagnakaw. Malala kasi yung term ni parang nagkupit ba? Nagkupit siya sa lola niya. Sa lola niya. Yun daw yung naalala niya daw. Naalala. Yung 2 pesos, mga bariya, mga sinauna kasi, nakalatago daw sa kaban. Ay, siguro sa akin, kasi alam ko na simpleng lang ito. Yung maglalakad kami tapos may makikita kami mga puno, may mga bunga. Tapos hindi na kami nagpapaalam. Sa puno na lang kadalasan nagpapaalam sa puno. Yun ang nangyari kay Kuya Toto ngayon. Kaya ko din, mukhang na-feel ko din siya. Na ganyan yung ginagawa namin. Siyempre, normal yan. Pero alam ko na talagang maling-mali yun. Kasi nga, talagang first talagang gagawin is magpaalam, di ba? Siyempre. Sa may-ari. Pero normal. Para sa amin, talagang yung patago na So matatawag natin na yung pagnanakaw na yun. Kahit simpleng bagay, maliit o malaki man yung mo, pagnanakaw pa rin yun. Para sa akin, lang yun, part lang yun ng childhood natin, di ba? Experience lang yan. Na-experience ko yan at syempre na-adapt ko yan, yung di magpapaalam. Na-adapt ko yan ngayon. Hindi ako nagpapaalam sa asawa ko. Katulad ngayon. Takas ka na naman. Oo, takas. Yan, na-adapt ko yan. Iba naman nilalakay mo eh. May sekreto to, may ibubuking yata eh. May may ibubuking. Timbangan ng katarungan yung nanakaw mo eh. Yan, timbangan ng katarungan. Power! Pero ikaw na nag-video ngayon, Kuya Regan. Ikaw, ano yung pinakamabigat mong parang ganun din. Kaya nga, kung ano yung nagawa ni Toto, ni Roel, ganun din, experience, part ng childhood ba? Kabataan. Kasi iba naman yung childhood na. Sorry, ganun nga. Kasi kami, 80s ba, 90s, nung nakaraan kasi, yung mga laro hindi pa gaano computer ba na katulad ngayon, puro na computer, puro na yung laro, mga cellphone. Kami noon, ganun. Punta sa bundok, kuha kung ano-ano, kahit yun, palayan na yan. Yung nakatambak dyan sa tinitira namin yan. Yeah! Para tira ka pa rin. Tirador ka pa rin. Wala akong alam sa ganun. Kundi nagkakaroon tayo ng mga kaibigan. Diba, influence. Na-influence ka na. Ganun, kuha ka doon. Tapos 5 piso, di ba bayad sa'yo? 5 piso, hatian ka nila pagka binenta na. 5 piso, tuwa na ako sa ganun. Ganun, yun lang yung siyempre part ng kabataan natin na maswerte tayo noon. Kami. Kasi kasama mo na kami, 90s kami. Hindi, mga computer na yata sa inyo eh. Hindi pa. Mayroon ng mga brick game pala. Brick game, mga ganon. Kami, mga chato, no? Balikbayan, ganon. Tubig-tubig. Dito mo talaga sa kwentong bulan-bulan meron. Dito talaga sa kwento na to, malalaman natin kung sino yung talagang matatanda. Kasi wala naman sinabi yung ngayon. Although ngayon high-tech na, yung mga naalalaman ng mga bata halos hirap makarelate yung mga nakaraan, yung mga dati. Parang instant na lang nila maano yun, diba? Walang thrill. Madali silang matuto dahil sa technology. Pero iba pa rin yung noon. Oo, yung mga kabataan ngayon, palakarin mo ng ilang minuto lang, pagod na sila. Di ba? Kasi puro sila gusto bahay uwi kagad kasi magpo-computer, magsi-cellphone, internet, Iba na noon. Kasi noon talaga, maligo sa dagat. Yun, naranasan ko yung pusubad.
Kasi hindi magpapaalam eh, di ba? Napapasok ka sa school, tapos Kasi isang damit lang, suotin ulit. Pero ito, kasi kapag may mga vlog tayo, sa vlog ni Dodong, kapag may mga salo-salo tayo dinner, ito yung most requested. At sa video ni Kuya Regan, ano na natin, pagbibigyan natin yung request ng mga viewers na 3 seconds lang o 2 seconds tanggalin ni Kuya Regan yung sombrero dyan. Natanggal ko naman yung Natanggal mo. sa live. Siya ba sa live ba? Oo, natanggal ko Hindi, naman. iba naman kasi yung sa live eh. Ha? May mga nanonood na hindi naman papasok minsan sa live. Ngayon, ito mga 3 seconds. Natanggalin natin. Bilis! 3 seconds ka, di ba? Parang hindi yan yung extension ba yan? Yan yung nakulok talaga. Siyempre, nagkatuwaan na yun. Si Kalingap Victor, siyempre. Yan. Siyempre, tayo lang ba? Mukhang mabigat yan. Hindi, may mga kasama tayo. Mukhang mabigat Halika, yan. hindi. Sa akin naman. Para malaman na kasama din natin. Welcome back, Kuya Victor. Ay, Welcome. ang sa akin naman yung nung mayroong isang tao na Tatanungin kung ano yung para alam. Parating ko lang din sa abroad. Saglit lang kayo. Saglit lang muna. Dito ka muna. Basag moment. Tatanungin mo. Wala pa, di ba? Wala pang tanong, may sagot na. Ito, Kuya Victor, dahil karating ko lang. Katulad ng mga tanong kanina, ano yung pinakamabigat na nagawa mo sa buong buhay? Nakasalanan. Yun, nung 26 years old ako noon, matanda na. Tapos Tanda ka na pala. Tanda ka na pala, bro. galing ako ng China, tapos merong parang humingi din ng tulong ba. Yung relo niya na gold, Seiko 5, Seaman yun eh. Ngayon bininta niya sa akin. May pera ako, pero yung pera ko konti lang. Ngayon hindi ko pinili. Tapos nung talagang pinilit niya. Humingi pa ako sa mga, bilhin mo na tong relo, sayang hindi, napakaganda. Nung bumalik ako ng China, wala akong pera. Nasa nasa border ako ng Hong Kong. Ibig sabihin, ano ka na? Ngayon lang yan, medyo no? Doon ako, pinagsisihan ko yun. Na dapat pala, binili ko yun. Kasi, siyempre, yung kasi niya, napakaganda eh. Hindi naman yung illegal. Kasi yung relo na yun, may resibo pa, may box pa. Talagang galing sa kanya. Napagsisihan ko yun na dapat pala, tinulungan ko yung tao na yun. Yun lang yung... Hindi pa naman, Kuya, sa tingin ko lang hindi pa huli ang lahat na mabago ni Kuya Victor. Hindi. Yung ganyan, no? Bro. Kaya itong relo ko, Kuya, alam ko 400 lang to pero bibigay ko na sa'yo 1.5. Kaya siguro, bro, kaya na-realize niya yung ganun ngayon. Charity vlogger na siya. Charity vlogger. Kaya hindi pa nga huli na mabago mo yung ganun. Marami na siya. I mean, di natin mababago pero pwede nating ayusin. Kaya ito, Kuya. Hindi, ngayon, alam mo, Orlando, kahit na humihingi sa akin, binibigyan ko yan. 100. Maliit Basta, na bagay para sa'yo, no? Para, syempre, konsensya ba? oo. Na minsan, dapat pala binigyan ko yun. Kasi, darating talaga yung karma mo. Hindi naman siya karma kasi, kumbaga, nagdesisyon ka lang naman eh. Diba? Nagdesisyon ka lang naman na dapat bilhin mo o hindi. Kaso yun ang konsensya yun. Oo, na dapat pala nabili ko ito. Dahil Pinawian ako ng grabe yun, oo. Ang ginawa ko sa pundok, buti magaling ako mag-Chinese. Sabi ko, doon ko na lang bayaran sa pagdating ng station. Kasi tinawagan ko rin kasi. Buti pumayag yung pundok sa Kalinga. Doon ako magbabayad. pero dala-dala mo na Yung relo. Hindi. Yung pamasahe ko sa bus. Kung border to, doon sa pwesto ko sa China, sa Guangzhou. Guangzhou. Saan yun? Napakaganda yan. Kung hepat choy. Tapos hindi mo na, ano? Hindi ko binili yung relo. O ano namang problema doon kung hindi mo binili yung relo? Hindi, doon ako konsensya ako ba? Na dapat natulungan mo sana yung tao na yun. Yun Yung lesson, yung natutunan natin doon. Kumbaga, dapat nakatulong ka sa tao ngayon. Oo, yun ang Nangangailangan ng tulong yung isang taong ito, hindi mo man lang napagbigyan. Na alam mo naman na mayroon ka talaga pambili. That's my point. Kaso lang, hindi ko talaga natulungan yun. Sorry God.
nung pagdating ko na sa church, sabi ko hindi na makuli. Kailangan yung bumabawi ka na. Ito na kaya inadyoke ng Diyos na maging charity vlogger ka para doon mo siya ibawi. Yun. So ayun mga kalingap at napakinggan na natin ang mga salaysay ng bawat isa. Ano mo dito bro sa mga Para sa akin, yung aral na among sa mga questions, Oo. ano yung talagang tumatak sa tumatak sa akin is ano lang, yung Kung ano yung tatanungin namin. maging patas sa lahat. Yung fair ba? Ganyan. Kasi kung alam mo yung mga sinasagot ko sa'yo doon Pero yun na yung natutunan ko doon, natutunan ko. Tanungin muna natin sila muna. Kasi pero yun na nga, in short, maging patas sa lahat ng bagay. Wag natin samantalahin ang basta lahat. Ganun. May follow-up question pa. Ano? Sa mga Grabe ka, kotang-kota ka na. sa mga narinig mong mga sagot ng mga nakaraan na hindi pa tayo pinanganak, tapos in the present stage ngayon natin. So, paano mo may hambing yung buhay noon sa buhay ngayon? Kung ako, Elaborate please. kung ako itatanong, may katulad na lang sinabi ni Kuya Regan about sa technology, no? Noon, parang sasakyan lang ko yan manual, matic, di ba? Although may yung ngayon, di ba, is automatic, madali na lang, pwede mong makuha yung kung gusto mong aralin, may internet, instant na makukuha mo, ganyan. Unlike noon, masasabi ko na mas maganda pa rin yung noon, although mano-mano talaga, pero talagang yung knowledge mo at yung experience mo pulido, solid, unlike ngayon. Pero maganda rin naman nga yung ngayon. O kaya nga tumaba ako kasi instant. Oo. Pero yun lang nakikita ko doon. Kung wala siguro ng technology, payat ako ngayon. Kasi kung may technology, kung walang technology at gusto ko mag-aral, punta ako ng library, malakad ako. Ganyan. Ngayon hindi na kahit na lang ako. Kumbaga, dati bisikleta parang gano'n. Nakabike ka. Lakad. Ngayon nakamotor, nakasasakyan ka na. Doon ako magtatapos. Nung kumbaga mas nagiging tamad ang karamihan tao. Kaya ibig mo sabihin ayaw mo sa sitwasyon mo ngayon? Gusto rin naman, pero yun yung nakikita ko na nababawasan. Kumbaga na yung pagiging tamad ba ng tao na hindi sa mga ganito yung lalakad, exercise o mga ganyan. Kaya yung iba nag-gym, no? Oo, gym na lang, diba? Kasi yung iba ginagawa yan kung mayroon ka nang nararamdaman. No, diba? Wala pa naman. Yun na nga. Kaya nga, wala pa. Kaya kulang pa sa kulang. Kumbaga hindi pa tayo nagbibigay ng time para sa pag-exercise. Oo. Pag may naramdaman ka na doon. Sa nating nanin, ngayon late na. Oo. Kaya samahan nyo po ako. Parang matulog. Bro, may last question. Grabe na Diba sabihin natin na in the past, past years mo, mga nakaraan mo, marami kang mga mali na nagawa. Kaya nga yan ang mga tanong mo sa amin. Ba, ano yung pinakamabigat na nagawa mong kasalanan? So among sa mga kasalanan na nagawa mo, ito ang tanong, if you have a chance to fix one thing, di ba, about your past life, ano ito? At bakit? Probably. Kayak naman yan. If you have given a chance, di ba? Siyempre may chance tayo, may opportunity tayo na i-fix yung isang kasalanan lang sa nakaraan mo. Ano yun? Pinag-usapan natin sa karang gabi. Oo, siyempre babalik natin dito para malaman nila yung sagot At mo. least nandito kami. Kasi hindi ko rin alam yun. Sige. Yung sagot mo, kasi ako lang naman nakakaalam nun. Oo, sa bagay. Hindi, sinabi mo na sa akin. Pero, kung bibigyan ako ng Time starts now. baguhin yung buhay ko sa dati, yun yung yung may time ako naalagaan pa yung lola ko nung nabubuhay pa. Yun. Kasi naging part din siya ng childhood ko, nagbalaki sa akin. Diba? Kung may lapit kaganyan na ako yo. Pero yun nga yun sa lola ko kasi nung nag-ano na ako, trabaho na ako, hindi ko siya nababantayan sa ospital, no, ganyan, nung meron siya ng sakit. Hanggang sa nakaburol na, pumunta ako nung libing na. So yun yung isa sa pinaka naging takot ko nun. Tapos syempre takot ko nawala pagkabata, ganyan. So, dapat pala sumama ako ganyan para malay natin. Sumasa sa hospital. Ganon. Tapos diba,
mali natin, di ba, apo, may tago akong 5 milyon sa kao. Oh. Diba? Pero, yung pinaka doon na dapat nandun ako ng mga panahong buhay pa siya. Hindi pa siya nawawala. Kaya dapat hanggat naandyan yung mga mahal natin sa buhay, mga magulang natin, lolo-lola natin, paramdam natin yung pagmamahal at alaga kung paano rin tayo nila inalagaan ng maliliit pa tayo. Sige bro, may last question. Wala. Kotang-kota ka na. Ayan po yung mga katanungan, mga kalingap. O, ano to eh. Wala sa plano, kumbaga, lang, katuwaan ba? Pero maganda to. Katuwaan pero may aral at Oo. kumbaga alaala ba I'm ng sure mga nakaka-relate nakaraan. din yung mga viewers natin dito. And kung kayo nakaka-relate, mag-leave naman kayo ng comment dyan. And I'm sure mababasa yan. Ito ka, No? Justin. Mababasa po yan nila Kuya Regan at syempre kami rin. Yeah. So sa mga ganyan na feedback niyo po, mahalaga po yan sa amin yung mga komento po ninyong. Kung may mga mali man kami, pwedeng mabago, di ba? Diba? Kahit ka pa ulit, yung gusto na eh. Pero ayun. Kay Justin, wala ka ng tanong? Wala ka na eh. Mabuting tao yan. Oo, tama. O, Power. sige, ganun. Ako may tatanong kay Justin. Ano, Justin, yung napipil mo na nandito ka sa amin sa ganyang edad mo, no? Opo. Batang-bata ka pa, pero kahit papaano, Fresh na fresh. may kumikita na rin, no? Oo, kumikita ka na. At yung mga kasamahan mo dito, mga tiguang lang daw eh. Hindi naman. Hindi naman. Kasi sabi kanina eh. Oh, di ba? Oh. So yan, matalapin. Oo nga dyan. Ganun ako. Oh, sige. Siyempre, yung itong sama natin, parang I feel, I have new home. Yeah. Yan po. Kasi, di ba, matindi yung tanong ko dyan eh. yung family ko, About sa, nandito siya sa atin, anong napipil Diba? niya. Tapos sa edad niyang ganyan, Iiyak ka. kumikita na rin, no? tol, di pa ako umiiyak oh. Iyak. So, yun nga po. Siyempre, malayo yung family ko. Then, nakilala ko si kuya, nagkaroon ako ng kaibigan. Tapos, Ay, may nakilala ko tulo kayo. yung table. So, May tulo eh. table. Table. So, ayun. Yun nga po, I feel I have new home. May bago akong tahanan. Kung saan nandun kayo. Oh. Magkakasama tayo. Siyempre, lagi masaya. Although may mga ups and down man. Pero at least, nandun pa din tayo. Sama-sama. Sama-sama. Sabay-sabay. Gaano, ano yung mga natutunan mo at gaano kasaya na meron kang tropang ganito? Siyempre, napakasaya. Siyempre po. Yung mga vibes pa lang na pinagdaan natin. Laguna, Baguio. Oh. Saan tayo Yung mga na-experience mo na nandito kay Roel, dito sa kasamahan mo, dito sa grupo, katulad sa pamumuno ni Roel, ganon. Siyempre, yun nga, masaya. At yung tipo na simpleng lang. Mga natutunan mo, ganon. Kasi yun nga, simpleng lakad lang. Tapos pang mga no-null moments ba. Ganun. Alam mo yung mama niyan, proud siya sa kanya. Nanonood sa atin lahat. Yung mama niya. Oh. So, masaya yung mama niya na kasama natin. Kasi at least kampante siya na nasa maayos. Tama. Kasi nakita niya nung nakaraan, nung di pa natin, ay mag-isa lang yan talaga. Totoo. Sa bahay. Ngayon, Kasi di ba sa edad niya yan, dapat yung mga kasabayan niya, di ba? Mga ka-level niya, mga kaklase niya, ganon. Pero bira yung ganyan, no? Pero may isang tanong ako kay Justin bago mag-end itong vlog na to. Yari ka, Justin. Kasi lately, di ba, napapansin natin yung pagbabalik, yung closeness, yung, di ba, mumotor-motor pa nga eh. Di ba? Sa bagas-bas pa. Bro, tatanong ko lang yung gustong itanong ng mga viewers kung ano nga ba talaga yung real score nyo ngayon ni Trixie. Ayun, patay. Siyempre, ayun mga kalingap, alam niyo naman po, di ba? Na mag-best friend lang po kami. Siyempre, one time kasi nagsabi siya sa akin na she wanna pursue yung pag-vlog. What? Huwag mo na ilugin. Kalugin mo lang. Wala lang. Gusto ko lang. Shiwana. Gusto niya. Ano? Gusto niya yung pursue niya yung pag-vlog. Sabi ko, ba't di ka magsama-sama? Sabi niya, hindi siya na-update or what. Then, nung pag-birthday ko, wala kasi talaga ako ibang mga kasama nun. Tapos, kundi siya. So, yun, sinama ko. Nag-akiting kasi siya sa akin na sa akin na sabi niya,
Sabi ko, kuhain ko kasi yung cord ni Kuya, yung sa speaker, naiwan ko doon. Sabi ko, kuhain ko yung sabi niya, libre daw lunch. Sabi ko, sige, fine. Tapos yun, punta kami ng Bagasbas, nag-picture. Date kayo doon? Yun naman yung date. Ay, muni-muni. Pero para sa akin, kasi si Trixie po is may MU po siya. Mutual understanding. Para sa akin, just a friend lang po, parang BFF lang. Yung closeness namin, friend lang talaga. Talagang vibes lang po kami. Especially makikaibigan talaga ako, especially sa babae. Malapit ako sa babae. At Gayahin natin. hindi kayo Hindi, nakikinig kami. Ano yung sinasabi mo? Nakakabahan ako dito Tapos, babae siyempre, lagi kasama. si Trixie approachable din talaga. So, yun mga kalingap, best friend po talaga yung Pero ito, may tanong ako. Diba doon? Sige. Diba sinabi niya kanina may KMU si Trixie. Ayun. Diba? Siyempre bilang mga lalaki, diba? Kung KMU na, siyempre may na kayong may mga promises. Yeah. Kaya di ba talaga kayo totally official or wala pa kayong label. Pero as long as na nagkakaunawaan kayo sa mga bawat bagay. And then here comes na ganyan si Trixie sumasabay kay Justin. And then how did you limit yourself, di ba? Para tama. ganyan ha. Yung feelings ng KMU niya is talagang hindi mahaluan ng negative. Di ba? Yan, Siyempre totoo. normal yan. Makikita sa Pati nga ako pag may mga iba na close masyado sa kaano ko, kaka-MU ko. Eh syempre hindi tayo makakaramdam tayo ng medyo din. So paano mo ibabalance yung situation ngayon? Bigat Dito. Wala nga ako naintindihan eh. Yari ka. So, ayun, tulad ng pinag-uusapan naman kasi namin yan. Sabi ko, paano kung ganito, kung ganyan, na baka, syempre, lalaki tayo, alam naman natin yung Tiwala yata yung pag-ano na nun, diba? kainin niya. Sabi niya, it's just me. Saka nag-uusap kami, saka malawak naman ang pangunawa niya. Pero, sabi niya, kung hindi naman ako, hindi naman ako ma-accept kung tapos nakilala daw siya nung ka-MU niya na dito na siya sa social media. So maraming possibilities na may mag-chat sa kanya or ganito ganyan. Sabi niya malawak naman yung pangunawa. So sabi ko, 'di ba? Kakasama tayo, syempre. Di din nga talaga maiwasan. Pero as a boy, ginagawa ko na lang kasi alam ko naman na may access yung niya dun sa account niya. So, siyempre, kino-comfort ko kapag halimbawa na nag-ano sila, sabi ko, hindi yan, inaano ko po, mga kalingap na... Anong? Linawin mo. Baka marigaw tayo. Sabihin, Kino-comfort niya. Ni Kasi as a best friend, diba? Linawin mo. Baka maging mas sila, thick. Kasi sabi ko, pangunawa lang yan, ganito, ganyan. So, di ko nasasabihin yung lahat, no? Pero... So, ganun yun in short, magkaibigan lang ito rin. At syempre yung sa limitations nga, wait lang isip ko. Pag-iisipan mo talaga. Ano na lang, in other words, how can you assure yung KMU ni Trixie na talagang hindi siya masasaktan? Oo. Diba? So di ko po, Hindi, simple lang yan. Pero kung deep yung galing sa puso yung mga sagot mo, kung totoo ka talaga, bilis ng sagutin yan. Para sa akin, kung ako tatanungin, tiwala eh. Tiwala lang. Bro, hindi ka ang tinatanong siya. Kung ako lang yung tatanungin. Kaya, ito na. Ito matindi. Pero yun na din sagot mo. Yun nga. Tinatanong niya kasi, assure, paano ko malalaman na hindi talaga... Siyempre, through actions, diba? Nakukuha ko kasi ang ibig sabihin ni Dodong. Kasi ka na magsagot. Hindi. Kaya, yun ang hinihintay naming sagot sa'yo. Yun. Kasi requested yan ng mga viewers natin. So, siyempre, dami din mga nagko-comment on Siyempre, diba? di ko po ganun ka-assure na kung ma-hurt ba siya o hindi. Kasi iba-iba naman tayo ng level ng sa part na magsiselos pa. Iba-iba din tayo ng level ng mindset. Ako kasi madali akong masaktan kapag nakikita ko may kasama yung iba yung... Diba? Yun ang dapat. Yun nga yun. Yun ang point ko doon. Yun. Tapos, paano nga yung sabi ni Dodong? Paano nga? Okay. Yun nga. Hindi ko alam kung paano siya mag-isip. Pero at least, kapag nagkikita kami, wow, ganyan. Peace. Siyempre, approachable naman po ako. At siyempre, wala naman po talaga sa akin yung ganun. Sa akin, it's just a work po nung magkasama kami. Pagkakaibigan lang talaga. Kaibigan lang talaga. Kasi parang yung hinihintay na sagot no? Oo. Yung gano'n, di ba? Ano ba yung sasagot mo? Parang ganito. Safe siya sa akin kasi ako naman kaibigan lang yung
turing ko sa kanya. Parang ganun ang hinihintay na sagot eh. Di ba? Na magsama man kami, walang mali siya, ganun. At wala akong intention na iba para sa kanya, kundi trabaho lang. Parang ganun ang ano eh. Di ba? Ikaw, wala pang sagot na ganun, di ba? Tsaka nakikita ko naman kay Trixie at kay Justin na talagang focus na sila muna ngayon sa pag-aaral. Parang sa Pero career isasali, siyempre, kaibigan natin to. Didepensahan ko na lang din. Diba? Ipapaliwanag ko na lang din. Naintindihan ko yung point nilang dalawa dito. Diba? Kasi sa amin ni Rachel, diba? Kami yung bumubuhay ng pamilya. Sabihin namin bumubuhay ng pamilya namin. Kami yung naasahan. Kaya nakita ko yung image namin sa kanila na talagang nagtutulungan, di ba? Nagtutulungan. Yun. Siyempre, may mga side comments diyan, mga negative comments diyan na ganito, ganyan, may kaibigan si Trixie. Pero sa ngalan na trabaho, collaboration, di ba? Para naman po sa pamilya ni Trixie, para sa sarili niya. Kaya yun ang yun ang masasabi ko din na sana maging malawak yung pag-iisip ng kaibigan ni Trixie, di ba? Kasi sa ngayon, hindi man naman talaga sila official pa. Sana dito pa lang na stages na ito is maunawaan na niya yung trabaho ni Trixie, di ba? Kasi in the end, mas marami pa yung ma-meet ni Trixie na mga ibang tao, ibang lalaki. Pero sana dito pa lang kay Justin, sana ibigay niya yung tiwala kay Trixie. Kaya sana mapanood ito ng kaibigan ni Trixie at wag bigyan ng mali siya kasi nga makikita sila off cam or on cam, diba? Makikita sila kahit na hindi sila nagba-vlog, as long as may nagla-live, makikita kung anong ginagawa nila. Para yun, mukhang transparency na din sa dalawa kung anong ginagawa, di ba? Kaya pumupunta sila ng Bagasbas, may mga picture taking, di ba? Pinopost yan. Doon pa lang na sila, wala silang tinatagong yung lihim na trabaho lang dalawa lang. Trabaho lang talaga. Kumbaga pang for the future. Yun. Kaya sabi ko sa kanila, ito yung mga ko sa kanila na ipagpatuloy nila, di ba? Kasi nga may future dito sila, di ba? Nakikita ko rin. Di ba? Dito. Yung views, ang ganda. Okay ang views. Kasi tulungan eh. Magtulungan, kaya nga yan ang ginagawa din namin ni Rachel, di ba? Na ganyan. Pero hindi ko sinasabi na in the end na sila yung di ba? Mukhang trabaho sa ngalan na trabaho, pag-aaral nila, nakafocus sila. Basta lang, stay focus lang sa ginagawa nyo, di ba? First priority nyo is yung sarili nyo, pamilya nyo, and itong pagbablog, no? Siyempre yung pag-aaral, andun din. Una, alam naman na yung limitation. Yun. Kasi nga mga din sila, di ba? Nasa saktong edad na sila. Marunong silang mag-balance ng mga situation, marunong na mag-decide sa kanilang sarili. Basta lang, yun ang masasabi ko sa mga viewers din na sana suportahan din natin yung tambalan nila, di ba? Yung collaboration nila. Kasi dito sila nagkaroon ng syempre pantulong sa kanilang pamilya, no? Na nakikita naman natin sa mga pamilya nila, mga magulang nila na talaga yung trabaho is talagang hindi stable, no? Sabihin natin na hindi enough, no, para ma-sustain ng family. Kaya ito pa lang, no, ito yung magandang example sa mga kabataan ngayon na talagang hindi aasa sa mga bigay ng magulang. Syempre kusa kang nagtatrabaho, kaya ito magandang opportunity para sa atin or para sa kanila na kahit students pa lang, no? Kasi ako nagkaroon ako ng channel, third year college na ako, di ba? And then sila diba? Starting point pa lang nila na until na mag-college sila. Kaya sila napaka-blessed na nakilala sila bata pa lang, di ba? Ganitong edad pa lang. Kaya ayan, thank you so much po at tatapusin natin ng live. Tatapusin na natin. Ang haba na eh. Sige, mahaba na ito. Sige, salamat po mga kalingap, and yung mag-outro dyan yung host natin. Ayan, di ba? Grabe, dami, no? Ganito ang maganda, di ba? Nagtutulungan, di ba? Sa isang content pa lang, gali yung participation ng bawat isa. Malaking bagay, no? At marami kayong matututunan, panoorin nyo po. At marami kayong malalaman sa bawat isa, buhay ng bawat isa. Minsan gagawin natin itong ganitong Kaya nga, and isa pa, share ko lang na kung bakit naitanong ko kay Justin yung mga ganong tanong. Sige. Para na din sa paliwanagan sa mga viewers, no? Kasi ang hirap kung yung blurry yung sagot doon, di ba? Walang eksaktong sagot talaga, hindi maipaliwanag ng maayos. Basta kung ano nakikita nila, directly silang magsasalita ng mga negative comments. So ayun, nasagot ni Justin, ganyan. And syempre may assure naman niya sa sarili niya at sa kanila ni Trixie na talagang hanggang doon lang yung limitations nila, di ba? Hindi mag-i-exceed, hindi kukulang, ganyan.
Basta ayun po no, salamat dahil naipaliwanag din ni Justin yung side niya bilang isang charity vlogger, bilang isang kaibigan, bilang isang kagrupo po ng ano namin, samahan namin. Ayun, thank you so much. Ayun. So ayun na, narinig nyo na po. Wala nang iba pang paliwanag pa kundi yun na yun. Grabe. Yun na yun. So salamat po sa mga manonood at makakaintindi sa vlog na ito. Marami kayong malalaman sa bawat isa dito sa kasama natin ngayong araw na to. Diba? Yun. So, And magpapaalam na tayo. yes, and sa mga gustong manood ng mga vlog, ayan, please subscribe and click the bell button para update kayo sa mga bagong vlog o video at araw-araw. At supportahan natin si Kuya Bal, si Edna, Kalinga Prab, Roel of Malalag, at Rachel Morales. kasamahan natin. At lahat po mga kalingap. Yun, Rachel Morales. Sa lahat po, ang kasamahan namin. Bye-bye po. God bless po. Please share, like, and comment. Bye-bye. Kaibigan at kasama nyo, Kuya Regan Vlog. Matulungin at mabuti sa kapwa, matanda man o mga bata, sa adventure ay isasama ka. Kabutihan lagi ang dala, saan man magpunta, Kuya Regan.